Sa isang paliit at payak na lugar sa nayon, ay may isang pamilyang naninirahan. Sa isang liblib na bayan, may isang batang babae na nagngangalang Yumi. Si Yumi ay isang masayahing bata na mahilig maglakad-lakad sa kakahuyan, malapit sa kanilang tahanan. Isang batang lumaki sa payak at masayang pamilya sa isang bukid. Ang kanyang palaruan ay sa kanilang bakuran na kalapit ay ang kakahuyan. Isang araw, habang naglalakad si Yumi sa kakahuyan malapit sa kanilang tahanan, bigla siyang may nakitang cute na aso, isang munting asong naliligaw at tila pagod at gutom na gutom at mukhang takot na takot. Nakaramdam si Yumi ng awa sa aso at agad niyang tinungo ang kinaroroonan ng asong ito at dito nga niya nakita ang kalagayan ng aso. Nakita niya ang isang munting asong naliligaw at tila pagod na pagod. Dali-dali kumuha si Yumi ng makakain ng aso, upang ito'y mapaamo, dahil nakita niya itong mukhang gutom na ito. Nakaramdam ng awa si Yumi sa asong at nagpasya siyang ito ay kanyang iuwi. Dahil dito agad nito napaamo ang aso at kanyang kinuha upang ito ay iuwi sa kanilang bahay. Gustong-gusto ni Yumi ang aso kaya ito ay kanyang inuwi upang ampunin. Pagkarating sa kanilang tahanan agad niya itong pinaliguan at nilinisan at nagsimula na niya itong kausapin at laruin. Naging maaliwalas ang naging pangangatawan ng aso. Isang araw ay napag-isipan ni Yumi na pangalanan ang kanyang aso. At naisip niya ang pangalang Mocha dahil sa kulay nito at dahil ito ay isa din babaeng aso. Agad naman bumagay at nagustuhan ng munting aso ang kanyang bagong pangalan at simula noon ay ito na ang tinawag niya sa kanyang aso. Mula noon, nagsimula ang magandang pagkakaibigan ni Yumi at Mocha. Tuwing umaga, sila ay naglalaro sa bakuran. Naglalakad sila sa kakahuyan at minsan ay umaakyat sa mga puno. Nagbibigay si Yumi ng pagkain at pagmamahal kay Mocha, at ito naman ay lagi siyang sinusundan at nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Habang lumilipas ang panahon, lumaki si Yumi at si Mocha nang magkasama. Hindi na lamang basta magkaibigan, kundi parang magkapatid na sila. Sila ay magkasamang naglalaro, nag-explore sa kakahuyan, at nagtutulungan sa mga gawain sa bahay. Sa tuwing may problema si Yumi, tila ba alam ni Mocha kung paano siya pakakalmahin at alalayan at pasayahin. Sa kabilang banda, si Yumi naman ay hindi nagdalawang isip na ibigay ang lahat para kay Mocha. Sa bawat isa, natagpuan nila ang hindi lamang isang kaibigan, kundi isang kasama at karamay sa buhay. Hanggang sa kanilang paglaki, ang kanilang samahan ay nanatili, patuloy na nagpapalakas sa bawat isa sa bawat yugto ng kanilang buhay. Naging masaya at puno ng pagmamahal ang kanilang samahan ng asong si Mocha at sa huli ang kanilang pagsasama ang naging pundasyon nila upang harapin ang kinabukasan ng masaya at magkasama. Sa huli, ang magandang pagtatapos ng kwento ni Yumi at Mocha ay nagpapakita ng halaga ng tapat at tunay na pagkakaibigan. Ang kanilang samahan ay nanatiling matibay at matatag. Ang aral na hatid ng kanilang kwento ay ang kahalagahan ng pagmamahal at pag-aalaga sa isa sa kabila ng anumang pagsubok sa kanilang samahan. Sa bawat hakbang sa buhay, ang magandang pagkakaibigan ay nagiging gabay at sandigan upang maging matatag at magtagumpay sa buhay. Sana ay mayroon kayong napulot na aral sa ating kwento ngayon araw mga bata. Hanggang sa muli. Paalam.